Okay. So, himayin natin, no? Himayin natin yung yung mga sinabi ni Doc Dex. Klaruhin ko lang yung punto per punto. Okay? So, hindi ito 1 minute dahil mahirap klaruhin kung 1 minute lang. So, kung ano man yung oras, segundo, minuto nito, yun na yun. Okay? So, sabi niya sa panahon ng pabata, nadadiagnose ng sakit sa puso. So, tama yun, no? Pabata, nadadiagnose ng sakit sa puso. Why? Kasi pabata ang hindi na tama ang kinakain. So, bata pa lang, hindi na tama ang kinakain. So, ano yung hindi tama na kinakain ng mga bata? No? So, syempre, pag hindi tama yung kinakain ng mga bata, plus other factors that could increase, no? Yung risk ng CVD or cardiovascular disease, no? Tumataas ang risk. No? Ano yung pagkain na yun? That's carbs. That's non-essential carbs. No? Primarily speaking, too much carbs. Okay? So, yun yung rason. Nutritionally speaking. Kaya pinapaiwas natin yan. No? Pinapagawa natin ng LCIF as much as possible. So, wag daw ipagsawalang bahala ang kalusugan. Yeah, I agree. Hindi dapat talaga pinagsasawalang bahala yan. So, wag magpasurangga, whatever that pasurangga means, sa pagkain at ginagamit na pagpe-prepare ng pagkain. Tama. So, dapat tama yung kinakain at tama yung ginagamit pang-prepare ng pagkain. Prevention is better than cure, ika nga, sabi niya. Tama na naman. Prevention is better than cure. Mas maigi na iwasan na natin, no? Kesa gamutin pa natin. Now, sabi niya, kaya simpleng pagpapalit lang ng cooking oil natin will go a long way. I agree. No, I agree. Yung pagpalit ng cooking oil natin is definitely something that we need to do in order to become quote-unquote healthier. Now, bigla niyang binanat na noon pa man daw, canola oil, no? Ang with phytosterol ang ginagamit nila, which is nutritionist recommended. Ay, doon tayo nagkaroon ng problema. So, yung sinasabi niya na simpleng pagpalit ng cooking oil, parang sinasabi niya na from coconut oil, dapat mag-canola oil kayo. Which is, of course, hindi tama, no? Sa akin at sa mga international LCIF doctors, international LCIF dietitians, international LCIF fitness trainers, and other international LCIF experts. Kasi sinasabi nga namin na ang dapat na mantika na ginagamit natin ay kung hindi man animal fats such as pork lard, beef tallow, no? Pwede na ang butter or pwede na ang coconut oil. But definitely not vegetable oil. Whatever vegetable oil, canola oil included, hindi yan recommended. Okay? Hindi yan recommended. Bakit? It's inflammatory. Nagdadagdag, no? Nagbibigay ng pamamaga sa katawan natin. So, hindi siya recommended. Okay? So, yung phytosterol na sinasabi niya, no? Galing daw yun, no? Yung canola oil, galing daw yun sa rapeseed. At maaaring makatulong sa pagpababa ng kolesterol, ng bad cholesterol. Dahil dun sa phytosterol na yun. No? Yun ang saysay ng phytosterol na yun. Ibaba yung LDL cholesterol. So, yung LDL cholesterol, yun yung sinasabi niya rito na bad cholesterol. Kasi historically, no, sinabi na merong good cholesterol at merong bad cholesterol. So, yung good cholesterol, that's HDL cholesterol. Yung bad cholesterol, that is LDL cholesterol. Pero, walang good nor bad per se na cholesterol. Okay? Yung, fokusan lang natin yung LDL dito sa vlog na to. Yung LDL cholesterol na tinatawag nilang bad cholesterol, walang ganon, hindi yun bad per se. Okay? So, sinasabi nila na kapag mataas yung LDL cholesterol mo, mataas ang risk mo ng CVD. Okay? Pero hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Kailangan ng katawan natin ng LDL. Kailangan ng katawan natin. Okay? So, maraming gamit ng LDL sa katawan natin para sa cell membrane, hormone production, at kung ano-ano pa. So, hindi pwedeng pinapababa yan dahil maraming kailangan ang katawan natin ng LDL. So, hindi siya dapat pinapababa.
Now, yung sinasabi nila na hindi siya dapat too much LDL. Tama rin naman yun. No? Tama rin naman yun. Hindi too much LDL. Pero, hindi mo kailangan pababain kapag ka too much ang LDL mo, pag mataas yung LDL mo. Kasi that mataas na LDL could be a sign that your liver is not working properly or your liver is damaged. Kasi yung liver, isa sa mga trabaho niya, i-regulate yung LDL cholesterol na meron tayo. Kasi even if we do not eat LDL, even if we do not eat food na rich in LDL or rich in cholesterol, our liver would still produce cholesterol kasi nga, kailangan ng katawan natin yung LDL eh. Yung sinabi ko kanina, kailangan. So even if hindi tayo kumain ng makolesterol, magpo-produce ang katawan natin. It is that important. Now, if kumain tayo ng cholesterol, i-regulate, ibabalanse ng liver natin yan. So hindi siya so sobra. As long as yung liver natin is okay. So paano magiging okay yung liver natin? Kapag ka hindi tayo nagkakakain, nutritionally speaking, kapag hindi tayo nagkakakain ng magdadamage sa liver, ano yon? Babalik na naman tayo sa non-essential carbs. Pag kumain ka ng non-essential carbs, nutritionally speaking, you will damage a lot of your organs, liver included. Lalo na kung fructose. Dahil pagpasok ng fructose sa katawan natin, dire-diretso yan sa atay, dire-diretso yan sa mga organs natin. From fructose, i-convert agad to fat. Okay? So, yun yun. Hindi LDL per se ang problema kasi kailangan natin yun. Yung too much LDL ang problema, which is hindi nare-regulate ng liver natin kasi sira. So what do we need to do? Pababain yung LDL? Hindi. Ayusin yung hindi makapag-regulate. So, kung mataas ang cholesterol mo, mataas ang LDL cholesterol mo, dapat ayusin mo yung regulator. Ayusin mo yung regulator, wag mo pababain yung cholesterol. Pabayaan mo yung regulator na mag-normalize, na mag-regulate niyan. So, ayusin yung liver. 'Di ba? Yun dapat. Hindi pababain yung cholesterol. Kasi nga, kailangan natin ng cholesterol. Another, hindi cholesterol alone, hindi LDL-C alone ang predictor ng whether magkakaroon tayo ng CVD or not. Hindi yun. Oxidized LDL cholesterol. Oxidized LDL. And ano yung nag-oxidize? Ano yung nag-oxidize sa LDL? Again, one of the things, major things na nag-oxidize sa kanya, non-essential carbs. So if we eat non-essential carbs, too much, at least sa tolerance mo, it will be oxidized, which will increase your risk of CVD. Okay? So, pag hindi gumagana ng tama yung liver mo, pagka-oxidize yung LDL mo, yan yung mga magpapataas ng CVD risk mo, hindi LDL per se. Kasi nga, kailangan natin siya. So, invest in your heart health is always better dahil nga heart above all tayo pagdating sa mga kalusugan. Yun na rin yung sinasabi ko. Yes, I agree. Magkaiba lang yung kung paano gagawin yung sinasabi niyan yan. Pero yun din yung sinasabi ko. Yun din yung sinasabi namin for so long. At yung almost 1 minute na to, I hope you're 1 minute wiser. Sabi niya, I hope itong almost 10 minutes clarification na to is talagang you are now wiser.